may sinusumbong na multong nagkalat di umano sa Quezon City, hahantingin na isa-isa. Sino-sino ba talaga sila? Tatlong kababalagan na ang ating naimbestigahan. Ang ikaapat na kababalaghan na inireklamo sa investigador Sumbungan ng Bayan, may 8 empleyado raw na nasa iisang bubungan lang. Yun nga lang, sa 8 taon na nakalista, 7 nawawala. Pero ang ika-5 kababalaghan ang mas nakakapangilabot dahil ang isang nakatalang field officer na si Jomel Bedia, isa palang barbero. Oh no! Ito hindi basta kwentong barbero dahil ayon sa kanya dati siyang nag-apply ng trabaho sa Quezon City Hall. Yari! Hindi raw kwalipikado pero ang pangalan ginawang multong empleyado. Ang 7 nawawalang empleyado at pangalan ng barbero lahat nakatala bilang mga tauhan ni Konsehala Grace Matias na ayaw magbigay ng pahayag hinggil sa isyong ito. Ika-6 na kababalaghan. Excuse me po, may katukayo po ako, ang coordinator na si Michael Enriquez. Pero, excuse me po ulit, wala raw ganung pangalan sa address ni Tukayo. Coordinator lang ng mga konsyal, nakikita mo sumusweldo sa City Hall, mga 30, mga 30. Tapos, ang nakita mo sa payroll nila, almost 100 plus. Nasaan po yung iba ng mga tao na nakaakda yung kanilang mga sweldo na maabot ng 6,000, 6,500, hindi mo naman nakikita sa City Hall. Sa talaan ng Personnel Department ng Quezon City, tauhan di umano ni Konsehal Francisco Calalay ang aking katukayo. Pero tulad ng mga unang nabanggit na konsehal, deadma siya sa paghingi namin ng paliwanag. Ayon sa ulat ng Political and Economic Risk Consultancy o PERC, nakababahala ang sitwasyon ng katiwalian sa mga lokal na unit ng pamahalaan dito sa Pilipinas. Pag-apat daw ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa talamak na korupsyon o katiwalian sa kaban ng bayan. May 4 na distrito ang lungsod ng Quezon, kaya inabot kami ng halos 2 buwan sa aming ghost hunting. Sa District 1, target namin ang nagangalang Risa Alovera na nakatira raw sa barangay Bago Bantay. Coordinator daw siya ni Konsehal Francisco Calalay. Ate, kuya, saan po yung number 16? Kilala niyo po yung Risa Alovera? Bakante yun. Baka, ano po? Ano raw? Inay ko po, pati ang mga naninirahan sa lugar, clueless at hindi kilala ang hinahanap naming tao. Sa Project 6 naman, target naming makilala ng personal si Samantha Bernal. O diba, tunog artista pa ang pangalan? Pagbaba sa lugar, isang magarang bahay ang bumungad sa grupo namin. Pero wala raw Samantha Bernal na nakatira roon. Dahil ang may-ari ng bahay, si Konsehala Dorothy del Armente ng unang distrito ng Quezon City. Tumanggi rin magbigay ng payag sa amin ang kampo ni Konsehala. Sampulan naman natin ang mga empleyado umano'y taga-2 distrito. Pero karamihan, maling address o pangalan ang nakatala. Santissima Batasan, Kulyat at Tandang Sora. Ano ba talaga? Ang ika-3 distrito, ghost free kaya? Subukan kaya natin hanapin sa Dapo karoon ng empleyado raw ng City Hall na nagangalang Donnie Sanorias. Sa isang private subdivision kami dinala ng aming mga paa. At dito nakilala nga namin siya hindi bilang coordinator ni Konsehal Jaime Boris sa City Hall, kundi tauhan ng isang security agency. Anyinyi! Nagtatrabaho ka ba sa Quezon City Hall? Dito lang ako nagtrabaho. Anong trabaho mo? Aid. Dito, security aid. Abala raw ang kampo ng konsehal kaya hindi kami mapaunlakan ng panayam. Ang ika-4 na distrito ang huli naming dinayo. Dito raw kasi nakatira ang isa nagangalang Adelaida Flores na coordinator daw ni Konsehal Edsel Lagpan Jr. ng Quezon City. Pero nalaman namin na malayo pala sa pagiging coordinator ang ginagawa ni Ginang Flores. Pharmacist kasi siya.
Sa banda rito naman daw ng Quezon City nakatira ang nakatalang coordinator ni Konsehal Edsel Lagban Jr. na si Godofredo Arce. Kakamustahin sana namin ang trabaho niya sa Quezon City Hall nang malaman naming retirado na siya at wala ng trabaho. Kung totoo nga lang daw na sumesweldo siya galing City Hall, may pambili na siya ng gamot para sa iniinda niyang sakit sa puso. Nagtaka ako, tsaka nagulat. Dahil sa hindi naman talaga ako empleyado ng City Hall. Paano nangyaring pati ako nagiging empleyado pala ng City Hall na wala naman akong nalalaman tungkol doon. Hiningan na rin namin ang payag ang nakatalang bossing umano ni Ginang Flores at Mang Godofredo, si Konsehal Edsel Lagban Jr. Well, I'm all for investigating the matter. I'm all for determining who the culprit is, if ever there is a culprit. Dun sa side ng human resource personnel ko, head should roll, ika nga, kung talagang mapatunayan na may nagawa silang pagkakamali doon. Kasalukuyang may 26 na miyembro ng konseho ang Lungsod Quezon. Sa isang konsehal, tinatayang may mahigit 100 empleyado. Sa loob ng opisina, may 8 hanggang 10 katao lamang, habang ang iba sa labas nakadistino. Mahigit kumulang 1 milyong piso kada buwan ang pinapasweldo sa bawat tanggapan ng isang konsehal. Sa halos 2 buwan naming pag-iimbestiga, 70 tao ang mali ang mga nakatalang impormasyon sa mga personal data sheet na siya ring basihan ng payroll. Ang sweldo ng bawat empleyadong hindi namin makita, pumapalo mula 5,000 hanggang 10,000 piso kada buwan. At sa loob ng isang buwan, aabot ito sa mahigit 45,000 piso. Sa loob ng isang taon, mahigit 540,000 piso. At sa loob ng 3 taong panunungkulan ng bawat konsehal, aabot yan ng mahigit 1,600,000 piso. Ang halagang yan katumbas ng pagpapagawa ng 3 silid-aralan o di kaya mahigit 300 scholarship para sa mga bata. O 7 tinatawag na low-cost housing o di kaya pangkain na ng mahigit 20 pamilya sa isang taon. Susunod, ghost versus employees. Sino ang magwawagi? Doon po yan doon po sa staff ni Konsehal Lagman. Nakuha na po ba? Hindi ko po kabisado kasi sila po mayroong kabisado po dyan.